Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, nandito na po tayo sa part 6 kung saan po ay tinuturo ko po yung mga salita na maaari po natin isunod sa ating linking verbs para makabuo po tayo ng iba't ibang English sentence. Okay? Ngayon po, dito sa ating part 6, ang maaari po nating isunod na salita sa ating linking verb ay ito pong salitang being. Okay po? Po, ito pong salitang being, kailangan po dagdagan pa natin ng isa pang salita. Okay? Kailangan niya po ng kapareha. At ang kaparehang sinasabi ko po ay itong verb na kung saan ang spelling po ay naka-past participle. Okay? Halimbawa po, itong salitang cook, itong C-O-O-K. Pag hinanap niyo po ang past participle ng cook sa dictionary, ang ibibigay po sa inyo ng dictionary ay ito pong C-O-O-K-E-D. So, ito pong cook na kung saan ay naka-spell na C-O-O-K-E-D, yan po ang dapat nyong isunod sa salita nating being. Okay? Kaya ganito, being cook, being cleaned, being picked. At pag nagawa nyo po yan, makakabuo na po tayo ng panibagong English sentence gamit po ang ating linking verb. Okay? At ang mabubuo po nating ideya dyan ay makakabuo po tayo ng English sentence na naka-passive voice. Ibig sabihin ng passive voice ay yung ating pinag-uusapan ay walang ginagawang action pero maapektuhan po siya sa action na ginagawa ng iba. Okay? So magbigay po ako ng halimbawa para mas maliwanag. Okay, ito po yung ating halimbawa. Ang aking computer ay inaayos ni Tom. Kung mapapansin nyo yung ating pinag-uusapan na ang aking computer ay wala pong ginagawang aksyon. Pero apektado po siya sa aksyon na ginagawa ni Tom. Kasi ang ginagawa po ay yung ating pinag-uusapan na computer. So ganyan pong klaseng English sentence ang mabubuo nyo kapag yung inyong linking verb po ay sinamahan nyo ng being plus verb na naka-past participle. Okay po? Okay po, bali po itong salitang being, yan po ang tumutulong para mailarawan po natin na yung sinasabi nating action ay tuloy-tuloy sa paggawa. Okay? Tuloy-tuloy sa paggawa o progresibo po yung paggawa niya. Pag tinignan mo yung tao, kita nyo na yung pag-action niya sa pagyari ng computer, tuloy-tuloy. Okay? So, ang ibig lang sabihin niyan, pag tinanggal nyo itong being, hindi nyo na po mailalarawan yung tuloy-tuloy na action o yung progreso ng paggawa ng action. Hindi nyo na may papakita yon. So, pag hindi nyo na naipakita, yung inaayos, magiging inayos lang. Okay? Yung inaayos, magiging inayos lang na salita. So, hindi nyo na maipapakita na progresibo yung paggawa ng aksyon. Pag tinanggal nyo yung being. Okay? So, yan ang tulong ng being. Kung gusto nyong ilarawan na yung action ay progresibo sa paggawa, lalagyan nyo ng being. Okay? Pag tinranslate nyo na yung Tagalog na mensahe nyo sa Ingles. Ngayon, kung may magtatanong po dyan, kung yung being ay may katumbas sa Tagalog dito, wala po. Okay? Bali po, malalaman lang po natin na yung ating Tagalog na mensahe ay kailangang i-translate na may kasamang being kapag po yung ating Tagalog na mensahe ay naka-passive voice. Okay? At ito nga po, naka-passive voice. Diba? Kasi yung ang aking computer dito ay walang ginagawang action, pero apektado siya sa action na ginagawa ng iba. At yun nga po ay yung ginagawang action ni Tom. Di ba po ba? So yan, naka-passive voice na yan. Tapos titingnan nyo po yung action ni Tom. Kung anong klaseng forma. Kung progresibo ba o hindi. Kung mapapansin nyo, progresibo po ang forma kasi inaayos. Ibig sabihin yan, tuloy-tuloy. Pag tuloy-tuloy,
progresibo po yung paggalaw. Yun po ang ibig sabihin. Pero oras na itong inaayos ay gawin yung inayos lang na salita, hindi po progresibo yon. At pag hindi po progresibo yon, hindi nyo kailangan magdagdag ng salitang being. Okay? Kasi nga po, di ba, ang being ay nakakatulong para ilarawan yung ating verb sa progresibong pamamaraan. Okay po? Ngayon naman po, punta tayo dito sa ating linking verb na I. Tinranslate ko po itong linking verb na I natin bilang is kasi po yung impormasyon na ibinibigay ko dito sa ating Tagalog na mensahe ay impormasyon na pang ngayon. Kung mapapansin nyo, naglagay na ako dito ng salitang ngayon na yan ang gusto kong ibigay na impormasyon. Pang ngayon. Kaya is po. Okay? Is din po ang aking pinili dahil po ang pinagbabasihan po ng is ay itong ating pinag-uusapan. Itong my computer o ang aking computer. Kung mapapansin nyo, dito sa ating basihan, sa pang ngayon na linking verbs, yung pinangalanan po natin, kapag isa lang po ang bilang, yung I po natin ay tinatranslate natin bilang is. Katulad po nito, si Mario I. Si Mario ay pinangalanan kong tao, di ba? Tapos kung mapapansin nyo, isa lang ang bilang niyan, yung I po natin, tinatranslate bilang is. Ganyan din po yung ating gagawin dito sa ating halimbawa. Pinangalanan ko yung bagay at yung nga po ay itong computer. Diba? At isa lang po ang bilang niyan, kaya itatranslate ko po yung linking verb natin na I bilang is. Okay? Yup. Kaya ganyan po, nagkaganyan po yung linking verb natin, naging is. Okay? Ngayon, kung gusto nyong gawing pang noon, itong ating mensahe na ang aking computer ay inayos ni Tom noon, dito naman tayo sa baba. Ito naman ang magiging resulta sa English. My computer was being fixed by Tom. Ang babaguhin nyo lang po dito ay itong linking verb. Para masabi natin na pang noon yung ibinibigay nating impormasyon. So dito tayo babase. At ang pinagbasihan ko po ay itong si Mario I na pang noon. At ang resulta po dito ay Mario was. So ang ibig lang sabihin, itong was, yan yung gagamitin natin para sa ating I na pang noon po yung pang noon ang ibinibigay nating impormasyon. Kaya ito po yon, was. My computer was. Ang aking computer ay. Okay? So, hindi nyo kailangan baguhin itong being at saka itong fix. Ito lang po linking verb ang babaguhin natin. Pag gagawin natin pang noon. Okay po? So, guys, ang bago natutunan nyo po ngayon ay paggamit po ng linking verb na kung saan ay susundan po natin ng salitang being at verb na naka-past participle. Para mailarawan po natin na yung pinag-uusapan natin na walang ginawang aksyon ay apektado ng aksyon na ginagawa ng iba. Na kung saan yung pagkaka-aksyon na ginagawa ng iba ay nakaprogresibo o tuloy-tuloy. Okay po?